So may mga edad na hindi na sila nagti-TikTok. Pumorma ka naman. Sayang pera mo dyan. Kayo. Ang asset namin, yung mga tao. Basta akin na yung bag mo. Nagme-message sa akin ng mga na-scam sila. Marami nagsasabi, maglaro daw Hindi, tayo. pare yung coach ko. Oh. Kupal. Bakit? Ano sabi? May pumunta ako. Naka-plain shirt lang ako. I don't know saan ko nabili yun. Na plain shirt lang talaga. No brand or anything. Ganun lang kasi ako pumorma dati. Tapos naka-shorts lang ako. Ganun ka pumorma nung si Hybe ka. Nung si Pero Hybe ngayon ako. si paring Hybe ka eh. Iba na. May ano na yun. Ngayon, nung pumunta ako, parang, oy, paring Hybe, tara, dito tayo. Ganyan. So, tinuturuan na niya ako. Recently namin niya sa akin. Sabi niya, yung day na yon, pare, sabi niya sa akin, Hybe, paring Hybe ka. Halos lahat dito naging kilala ko na yung nagpa-picture pa sa'yo. Putya naman. Sabi niya, Totoo yun. Pumorma ka naman. Totoo yun. Pare, maglakos ka. Ano sasabihin? Ano sasabihin nila pag nakita ka nila? Sabihin nila, ano, akala ko ba? Kala ko ba? Paring Hybe. Exactly. Kala ko ba, nagbebenta ng Rolex to ng milyon. Ito na kumikita lang, ng 100,000 to, pero watch, minsan, tapos ganyan. Ano ba naman to siya? Ito, balik. I experienced that with my... Ang unang beses ko pumasok sa... Nag-invest ako sa sarili ko kasi kuripot din ako dati. So, alam mo dati, tinatago ni CK yung Zara niya. Pag nag-shopping siya sa Zara, tinatago niya sa akin. Kasi alam niyang may maririnig siya sa akin. Nasayang pera mo dyan, mahal. Tama, 2.5 polo. Ganyan na Ba't ako ganyan din bibili ako. ng ganyan? Tinatago niya sa akin, bro. Ito nangyari nun. May event ako. Brand. Event. Dating ako. Walang mali. Sige. Ayoko magsabi ng brand. Pero may brandless akong tote bag. Sling bag. Sling bag. Nakita ko yun. I think I saw it. Suot ko yun. Brandless Oo, brandless. Brandless. Hindi ko nga alam kung ano. Sabi ko ano yung kaya yun. Sabi sa akin ng manager ko, mag-host ako nun. Pasok ako, si Tito Mikey ako nun eh. I mean, pa Tito Mikey na nun. Pasok ako, yung brand, oh, hello, Tito Mikey, good afternoon, ganyan, ready ka na, thank you for accommodating us, ganyan. Suot ko yung ganun. Binulungan ako ng manager ko, akin na yung bag mo. Sabi ko, bakit? Basta akin na yung bag mo. Binigay ko sa kanya. Host ako. After namin mag-host, labas kami ng manager ko. Bye-bye. Sa kanya binigay yung bag sa akin. Sabi niya sa akin, bukas pumunta ka ng Greenbelt. Sabi ko, bakit? Bumili ka ng bag. Sabi ko, bakit? Di ba? Bakit? Kasi, paano ko sila sisingilin? Paano ko i-akit yung rate mo? Kung ang nakikita nila, like, by image yun eh. By image. Tapos, pag may brand na kukunin natin si Tito Mikey, medyo alam na nating mapresyo yan, ha? Oo. Nakita mo naman yung suot niyan. Oh, may ganun yun. Nakita mo naman yung lifestyle niyan. Branding yun. Yes. Yun yung and branding. you attract people who can understand what you're wearing. If gusto mong itaas yung target market mo or your audiences, you have to, tataas mo rin talaga yung image mo. Yeah. Now, for example, dati, nung pumunta ako ng ng Shangri-La. Shangri-La ako. Very recent lang. Mahilig akong plain shirt na Lululemon. Plain lang. Okay. Wala masyadong... Pero Lulu pa din. Lulu. Yeah, Lulu pa rin. Pero pare, dito kasi sa Pinas, sino makakaintindi na yung plain shirt na to? Lulu. Wala. Diba? Now, I was there, nasa isang luxury shop ako, namimili ako ng bag. Comes one, sabi niya, bro, I'm a big fan. Sabi niya gano'n. Yeah, nakapatek pare. Ako ako nun. Naka-Rolex. Naka-Rolex ako na Congo ata yun. Anyway, nakapatek pare. Nice meeting you pare, nice. Nakabag na 9. Kita ko eh. Bilis na mata ko sa mga ganyang bagay. Kasi, which nagets ko lang the past few months. Unang-una pare, nung sinake hands pa lang niya ako, nakita ko na yung patek, nakita ko na yung 9. Pare, alam ko na. Okay, this is not just a fan. This might be a conversion. Tama? Okay, so anyway, sabi niya, I would like you to meet my dad. Ay, mas lalong conversion yun. Pare, yung dad niya, patanda na, like 60 na ata, senior na. Nakapatek din. Tapos sinignan ako, hi bro, kamusta? Kinuwento pa ako nung anak ko sa Valve. Siya yung nagko-content about mga Rolex. Hindi na mapanood kasi hindi naman nagti-TikTok yung mga medyo oldies eh. So may mga edad na hindi na sila nagti-TikTok. Ngayon, really? Sabi niya, ang dami kong patek. I would like to consign them to you. Meron akong 3, 4, 5 ata na hindi ko ginagamit. May mga brand new pa.
Sabi ko, shit. Well, jackpot. Ko-consign sa'yo para hindi ka mamumuhunan. Diba? Which is marami naman kaming ganun. Now, naka-plain shirt lang ako. If hindi pa kung hindi ka in-explain nung anak niya na si paring Hebeto, he's a dealer of luxury watches. Baka hindi ako pinansin. Parang nakakap ako na naka-slide back pa yung cup ko. Parang hindi ito. Parang hindi bibili. Parang wala kang pambili to eh. Pero you know what I appreciated? Pumunta sa akin yung matanda. Tapos nakita niya, kasi yung pag Lululemon bro, may 3 stripe dito, di ba? 3 stripe lang, yun nandito. Sabi niya, oh, that's Lululemon ah. I know that. Gumanon pare. Pare 60 years old na oldies. Alam niya. Alam kasi nila. Alam nila. If you know, you know. Kasi pare, yung t-shirt na yun, hindi rin naman basta-basta. Kasi that's 6, parang, if I'm not mistaken, parang 5 to 6K. Basta Lulu naman. Yung branding. Diba? You're buying the brand, not the shirt. Sabi ko, yeah, it's Lululemon. Sabi niya, even me, I have these pants, Lululemon din. So parang talaga doon, sabi ko, tingnan mo. You're buying the brand, not the shirt. And I already gained their trust by just wearing a plain shirt that says so little detail na na-recognize nila. Nagka-establish agad yung relationship namin. And then business. So, na-ROI mo yung investment mo hindi lang pare, na-ROI ko lahat ng wardrobe ko. Plus. Which yun yung investment mo sa sarili mo. Yes. Ito na lang, yung sa mga nanonood na parang, bakit gagastos ka ng ganyan for that? Napanood ko to I think this was Gary Vaynerchuk ata nagsabi. Shit. Na Gary V. You know Gary V? Yeah. Sino? Pure Energy? Number 1 fan. No, hindi pare, hindi naman si Pure Energy. Pure Energy. Vaynerchuk. Pero Vaynerchuk. Shit. You cannot judge a person based on his investments because his investments might not be the same as yours. Yes. Like sabi ni Gary Vaynerchuk, kunyari basketball. Ang investment ko sa basketball, medyo malaki-laki kasi kahit papaano nag-basketball ako, I got a lot of kumbaga pare kita naman sa galawan mo pag nagpapapawis ko yung okay, so kumita ako basketball, let's say kumita ako ng let's put a number on it. Let's say 1 million. Kaya lang 1 million. Kay Mikey Reyes 1 million ang investment, ang ROI niya sa basketball. Sa'yo, mas maliit. Of course. Diba? Kasi hindi ako marunong basketball eh. Let's say, baka may utang ka pa. Tama. Lahat ng papawis na nilabas mo, may utang ka pa. Tama. Hindi ka ROI. Tama. Kay Kevin Kiambao, million. So, if Kevin Kiambao decides to invest on stuff that can enhance his basketball skills, I can't say, mali yung investment mo. Sana nilagay mo na lang yan sa ganito. Sana nilagay mo na lang yan sa ganito. Sana nilagay mo sa ganito. Di ba? Sana invest mo na lang yan dito. Hindi. Kanya-kanyang investment eh. So even for me, ako as a content creator, ano ang investment ko? Camera. Tama. Di ba? Damit ko. Editing team mo. Editing. Wala akong team eh. Really? Editing ko. Ikaw Tapos, rin nag-edit? Yung Adobe ko na membership every year na 5,000 pesos ata or 5,000 pesos a year. A lot of people would say, sayang pera mo dun. Sa akin, yung 5,000 na yun, milyong-milyon na ngayon yun. Because of that editing program that I use for my content. So, you can't base someone's investments on yours. You know, kasi hindi naman tayo lahat same. Hindi tayo lahat same. Not everyone. I think there's just honestly, equal respect lang. For me, I always promote business. I always promote na sinasabi ko sa lahat ng tao, maging negosyante kayo. Yeah. 'Di ba? Kung kaya nyo yan. Kaya namin, kaya nyo. But, truth be told, is hindi sa lahat ng tao pwedeng maging negosyante. Same sa magiging basketball. Hindi ka pwedeng maging laging negosyante. You know why? Anong negosyante in terms of making negosyante money? In terms of putting up a business. A business in a way na parang nakikita mo ng mga ibang tao. Some people are good writing books. But that also becomes a business. Yes. Pero, yung iba kasi, ang iniisip nila lagi, magtayo. Pag negosyo, magtayo. Hindi. You, pwede as a person, ikaw yung business. Ikaw yung business, di ba? Yung ginagawa ng mga talents. Host. Pare, ako, host. Ikaw. It's still a business. Yeah, I'm the business. Pero, kasi sa iba, hindi ka, may nakita ka ba? Kailangan nila business. They won't label you as negosyante. Tama o mali? Pag host ka. Ang isip ng tao, hindi. Oo. Pero they don't know that after yun, kasi
whenever there's operations, there's business. There's business. Whenever there's exchange of product, service, and money, is business. Yeah. Business. Akala nga nila artista, hindi raw negosyo yun eh. Business yun. May income, may expenses, Business. may operation. Business. May perang umiikot eh. May umikot. So, it's still business. Yeah. Pero, sa stereotype ng mga tao when it comes to business, Negosyo. magtatayo ng entity. Yun Kaya, yung hindi, inaano kaya, nila. kaya hindi nila makita yung point of buying clothes. Yes. Because Kahit naman yung mga works, yung mga executives, Yeah. you think they're not businessmen? Just Businessmen. because they're not the 100% owner of a business, hindi na sila negosyante. sila yung business. Sila yung business. skills nila. Yung skills. Oh. Yung tao, sila, honestly I always say that the biggest asset of the company is not the Rolexes that we have. Yeah. Kahit meron kami 500 na Rolex dyan, hindi yan ang asset. Kayo. Ang asset namin, yung mga tao. Oo, ikaw ang asset. People who work hard every day, get up in the morning and work hard to cater to all customers, to deliver the deliverables, yan ang asset Ikaw ang ng asset. company. Ikaw ang Diba? asset. Yun yung kailangan nilang... maintindihan. Ako kasi ito one more thing. I think people, since nandito tayo sa business talk, and I can be wrong, pero I'm in an era that passive income is not my priority. Active income is my priority. Okay. Which means... Actually, sa totoo lang pare, passive income, I don't believe in It's passive so overrated. Like I'm saying, like people are so infatuated. May nag-DM sa akin isang araw. Random person. Sabi lang niya sa akin, Tito Mikey, saan kaya ako pwede mag-invest? Meron akong 10,000. Sabi ko, bakit ang utak natin is gusto mong palakihin niya na passively? Kunyari content creator ka, yung 10,000 na yung bumili kang camera. Bumili kang magandang mic. In their heads, sayang pera. Pero kung yun I think people are so infatuated with passive money that they focus on how will I retire. Tama. Ang akin, Gusto kasi nila, active, easy way. Easy way. Active money. And what is active money? Know what business you want to get into. Kung ikaw ang business, active money, trabahuhin mo. Actively. Hindi laging, pag may nakuha akong 20,000 dito, Lalagay ko sa hanap ako time ng deposit. Tapos kikita to ng 100, 500 every, I don't know. Lit nun di ba? Alam nyo, yung, I'm sure meron ka content creator ka, DJI, yung how much yung creator pack nun? 42,000 kata na bili yun 2 years ago. DJI 3. I'm sure alam niyo yung mga content creators dyan. Yung ganun. Ay, yung DJI, packet. Osmo 3. Osmo 3 packet, That is yes. 40,000? 40,000 may kasama ng mic. Yeah. So, nung time na yon 40,000, sabi ko, a lot of people can tell me, sana yung 40,000 na yan, pinasok na lang sa stocks. Sana yung 40,000 na yan, pinasok mo sa ganyan. Yung 40,000 na yun, in the last 2 years, has made me millions na hindi mabibigay sa akin kung pinasok ko sa stocks yun. Now, hindi ko sinasabi mali yung stocks. Ang sinasabi ko is, take care of your active money right now. Nandun tayo sa Alipin era. Siyempre, may mga nasa lampas era na tayo dun. So, sige, bigay, na yan. Pero dun sa Alipin era ka, may energy pa tayo. Para mainit bata ka pa tayo eh. Sulitin mo. Gawin mo lahat to enhance your active money. Ngayon, I'm sure ikaw active money mo, kada nagbebenta ka, that's active money. 'Di ba? Siyempre, sa sobrang active mo at sobrang lumalaki active money mo, nakakatabi ka ngayon ng passive. Pwede na ako mag-invest. Bubili akong condo. Dito, papasok. Okay, nagba-monthly na ako ng condo. So, nandito na yan. Pero, hindi na-apektuhan yung current living situation ko. Yung current active money ko. Hindi dapat ma-apektuhan yun ng passive. Meron kasi na sobrang infatuated sa passive money, yung present self nila nakalimutan na nila. Masyado na silang, yung future ko, secure na. Yung present mo. What could have helped you improve right now, hindi mo nakuha. So, yung nagtanong sa akin na 10,000 investment, kung mag-enroll ka sa klase to learn something, you could say na, alam mo kung invest mo yun sa... kikita dyan eh. Di ba? Hindi ko kikita ayaw dyan kasi, eh. like, people always want, I think, a lot of people are just looking for results agad. Yes. Without putting up the work. Hindi, at saka, parang ano yun, ako parang the dream kasi, di ba? Yung, kumikita yung pera mo. Alam mo, totoo lang, ano yan eh. Kumikita yung pera mo. Kasalanan ng mga magulang. Kumikita ako ng tulog honestly, ako. Kasalanan ng mga magulang yan. Di ba? Di ba ang dream is, kumikita ako ng tulog. Kung kumita ka, kaya muna nang gising ka. Di ba? Pag Gising hindi ka mo muna. na kaya kasi, doon ka na talaga tulog, tapos Yun. kikita ka na lang kasi may tao ka na, di ba? Wag natin madaliin. Now,
kumikita yung pera. Going back to dun sa kanina, sa mga luxury and dun sa investments, I think income, the best way talaga for income is active income, as you said. I think passive income doesn't exist, to be honest. Passive income, what's passive income? Passive income means you get something, you put it into something, and then that something will give you a percentage of return every X period. Okay. Diba? So ngayon, yun yung parang inisip ng passive. One passive is rental business. Kuha ka ng condo, parent mo, may passive income ka. Yun yung, tapos at the same time, nag-appreciate yung condo mo. Other than that, wala na. Wala na, no? Other than that, wala Kasi na. Pare, nasa isip ko ngayon, ang passive, hindi pa siya passive sa akin ngayon, pero nag-invest ako sa condo. yes. Mga pre-selling. Yan. Okay. Yan ang magiging passive Pero wala pang mo. income. Wala pa. Oo. Wala pa. Pero right now, naglalabas na. Naglalabas ka na. Bumabalik. Tapos mamaya later, babalik yan pagka nagka-rent. While pinaparent mo pa, meron kang papasok na passive income mo, X amount per month, and nag-appreciate pa yung property mo. Condo. So, Okay. after real estate, after that scheme, Wala wala na, na no? akong nakikitang talagang passive Wala na, income. no? Wala na. Ang dami nagsasabi, invest ka sa akin, may ganito ka every month. Invest ka sa... Honestly, Oh my even God. ako... Dilik-dilik. Di ba? Medyo mahirap yung ganun. Ang hirap, parang hindi na ako naniniwala. Hirap. Kahit na yung mga contractual, nabigay ka sa akin ngayon ng 500,000, within 2 weeks, 700 yan. Ako, if it's too good to be true, it's not. It's not. Kasi not pare, true, bro. naramdaman na natin kung paano nasa lapag tayo from the dirts. Yeah. Alam na natin yan. Ilang beses na tayo nalaglag dyan. Ilang beses na tayo nadapa. To realize na this is what reality is and this is what fiction is. Yeah. Fiction na lang yung mga kaya ang daming nagme-message sa akin ng mga na-scam sila, ng mga nag-invest daw sila, naglagay sila ng ganito ng ganyan. Kasi nga, they wanted passive income. Yes, they wanted passive They should have income. just invested in whatever business yung ano nila. Ako, para sa akin, kahit anong ginagawa mo, you're your biggest money maker. Yes. Walang iba. Walang iba. Walang iba. Ikaw pa rin ang tutulong at tutulong. Ikaw pa rin ang kikita para sa sarili mo. Yeah. Now, aside from that, ito naman yung perspective ng iba na very wrong naman. Kikita ng malaki as employer. As employment. Employee siya. Kikita ng malaki, mag-iipon for employee as employee. Okay. As employee siya, kikita siya ng malaki for 1 to 2 years. Yeah. Yung naipon Alis niya siya. doon, i-invest niya. Saan? Sa kahit anong business. Passive? Passive daw. Tas stay siya sa employee. Tas stay siya sa employee. Oo. Di ba? If he believed in himself that much, he could have gotten that personal money niya and ginamit na niya para makaalis sa employment status. Sarili na niya. And lumago siya. Naniniwala ako, you will not escape the rat race if you don't own something. Yung may minamayari ka. Is it a brand? Is it a business? Is it a something? And If you don't own anything, medyo mahirap. And honestly hindi naman sa minamaliit yung mga buong buhay nila employee sila. Oh, hindi, may mga kilala ako, dun yumaman eh. Di ba? Yun yung sinasabi ko na minsan, kanya-kanya talaga eh. minsan you're meant to be led. You're not meant to be 100% leader. Oh. May ganun talaga. May mga employees kasi na lead, pero at the same time leader sila. Kumbaga lead sila nung nasa taas sila, pero leader sila nung nasa lahat ng Pero baba. kasi iba pare yung pag nasa tuktok Iba ka yun. ng kumpanya, if you're on the top of that chain, iba yung responsibility. May kwento ako sa'yo. Nagtrabaho ako sa... I would like to ask you lang, why tennis? Palang, nag-resign ako nun. Sabi ko, I want to own something. Sa ADC, pare, ang kalaban mo Sarili sarili mo.